Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book po ng nasa awit pa po tayo at marami pang awit. Ano yung atin pong titignan at papag-aralan. At nandito na po tayo sa chapter 48. Ito yung mga songbook sa kapanahunan po nila at yung mga awitin po na ito ay madami na pong mga panahon yung nagdaan, marami na pong mga generation ang nakabasa po nito, marami na pong mga pinagpala sa pamamagitan ng mga awitin po na ito, yung mga lyrics, siguro yung mga una-unang mga hindi natin alam kung hanggang saan na generation yung nalalaman pa nila yung kung paano po ito awitin at sa tuwing ako po ay nakakarinig ng mga Middle Eastern, 'di ba, na mga awitin, lalo na yung mga sinauna, ito kaagad yung naiisip ko yung mga na katha na mga awitin na nakakompile dito po sa banal na kasulatan. So hindi lang sila aksidente na nandyan, kundi ito po ay ipinagkaloob, ipinahintulot ng Diyos na maisama po ito sa banal na sa mga pinag-aaralan dito po sa banal na kasulatan. Yung lagi nga po nating binabanggit, di ba, na kompleto siya. Meron siyang historical, merong poetic, di ba, sa scripture. Ito merong mga awitin. Sa kompleto lang talaga siya, ito yung libro na hindi siya maluluma, at hindi siya mawawala talaga. Ilang panahon na may mga instances, di ba, na pinagsusunog yung mga sacred na writings, pero meron pa ring nagtago, di ba, nakapagtago ng mga kopya po nito or ng mga CP po nito, at hanggang sa dumating yung panahon na ito po ay available na ulit sa maraming mga tao. At kung titignan po natin, 'di ba, kahit sa mga lugar na may mga persecutions, katulad ng China, yan, may mga places in Saudi Arabia, yung mga may mga fanatic talaga, 'di ba, na mga ibang mga pananampalataya, yung na hindi available yung internet sa kanila. Yung isang CP nito ay talagang napakahalaga po sa kanila. Yung mga pages ng scripture ay remember yung isang testimony ng isang believer somewhere dyan sa mga persecuted na mga countries or na mga lugar, ay even in Korea, di ba? May mga places na gano'n sa North Korea na kung saan ay ipinupuslit po nila yung mga CP po nito. Yung iba ay sumusulat, kunyari nagsusulat doon sa tao, pero ang nilalaman pala ng mga sulat na yon ay yung CP ng banal na nakasulatan. At tayo din dito, di ba, nakita po natin yung mga sacred na writings na isinulat, yung mga nandyan sa mga museo nila sa Jerusalem, yung mga kung papaano po ito na isulat, kung papaano po ito na i-preserve doon sa Jerusalem. Nakita po natin yung mga scrolls, grabing kalalaki noon, at isa sa mga hinahangaan ko talaga sa lugar po na ito ay yung
may mga grupo ng mga Hudyo na talagang sinusulat nila yung CP ng banal na kasulatan, particularly sa Old Testament. Hindi ko alam kung merong gumagawa sa New Testament, pero madami yung sa Old Testament na sinusulat nila yun sa loob or sa period ng isang taon, at pagkatapos nun ay pagkayari nila or pagkatapos nilang i-copy yung mga sacred na writings na ito sa Old Testament, nagbubunyi po sila, yung pinaparada po nila yung sinulat nila na yon, may mga musika pa na ginagawa po nila, dala-dala po nila yung Torah na yon na sinasabi po nila, at nagbubunyi sila, talagang ipinaparada nila sa lahat ng mga streets na doon sa nasasakupan nila, sinasabi ang message doon ay meron na naman na isang copy ng kasulatan na kanila pong naisulat. Or talagang grabe yung napanood ko sa TV kung paano po nila yun ginagawa. Kasi bawal magkamali dun sa scroll. Bawal siyang magkamali, kaya kailangan lang talaga concentrated ka, nakakonsentrate ka doon sa yung sinusulat. Kasi magkamali ka lang ng kahit konting pagkakamali, buong yun, buong scroll nun maaapektuhan kasi diba yung mga scroll noon ay hindi naman katulad ng mga meron tayo ngayon, diba, na mga pahina. So maraming kopya, napakaraming mga kopya, hindi ko po alam kung saan po nila yun itinatago, pero ganun po nakasurvive, nakasurvive itong mga kasulatan po na ito na atin pong pinag-aaralan sa kapanahunan po na ito, So napakaganda na yun, 'di ba? Napakaganda na ginagawa. Yung kinokopya talaga nila, isa-isa yung pwede namang i-print. Gusto nila yun 'di ba? Mas maganda yung yung bunga noon, mas worth it yun 'Di ba, na talagang nagpagal po sila sa loob ng isang taon, talagang sinusulat po nila yon, tapos nagbubunyi po sila, wag sila po ay nakatapos ng isa na naman na scroll. Makapal yun at nag-research ako dati kasi parang gusto ko yung paper na yon. Ang mahal-mahal pala noon. Kahit yung ballpen na ginagamit doon, hindi naman yung parang ballpen na meron tayo o kaya yung ink na meron tayo. Special talaga yung mga gamit po nila doon po sa pagsusulat na yun. Parang nanginig ako doon sa presyo noon, kaya sabi ko grabe lang talaga, nakaka-amaze lang kung paano po nila pinangangalagaan ang salita ng Panginoon, itong mga nasa banal na nakasulatan. So itong mga awit po na ito ay hindi po ito basta-basta type lang ng writer or type lang ng nag-compile na ilagay po dito. Hindi, ito po ay ayon doon po sa nais ng Panginoon. So as we continue dito po sa 48 verse 1, sabi dito, dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. So ito ay uulitin ulit po natin, ang katha po na ito ay katha ng angkan ni Korah. Katha ng angkan ni Korah. So ito po yung mga writers na ito na yung mga nagsulat po nito, ito po ay sabi dito, 'di ba? Katha ng angkan ni Korah. Kumbaga sila yung talagang nandyan, 'di ba, pagdating po sa ito ay special privilege sa kanila, sa grupo po nila, sa pamilya po nila, na sila po ay
nailagay doon po sa panahon natin ngayon, music ministry. Sila yung nandidiyan talaga, ano, at na makikita rin po natin kung paano po sila lumikha ng kanila pong mga awitin po na ito na inaawit ng matagal mga generations, no? So, sabi dito, makita po natin na wala pong ibang itinataas sa composition na ito maliban kay Yahweh, at binibigyan din yung mga karakter na Yahweh na siya po ay dakila, kung kaya't maraming ganito natagpo sa scripture na talagang binabanggit yung kadakilaan ni Yahweh. At dahil doon sa karakter po na iyon, yun yung rason kung bakit nagbibigay sa kanya ng papuri, sapagkat dakila siya. Kahit naman dito sa mundo na merong mga maliliit na mga dakila, ay binibigyan ng papuri ng mga tao, no? Grabe yung pagpapahalaga ng mga tao minsan doon po sa mga dignitaries, no? Grabe lang, no? Yung kunyari bibisita yung si mayor doon sa lugar. Grabing preparation yung ginagawa. Grabe. At bago pa dumating itong si mayor, doon tayo mag-start sa pinakamababa, o kaya si kapitan. Ganun ba? Bago pa dumating yon, nakahanda na yung mga tao. Nandoon na sila nakaupo at naghihintay doon sa dignitary na iyon, doon sa kapitan na yon, doon sa mayor na yon, doon sa congressman na yon, o kaya doon sa presidente na iyon. Nandun na yung mga tao. At grabe yung kanilang disiplina. Minsan nakakainggit lang talaga yung mga ganitong tagpo. Sapagkat kung sa bahay panambahan ng Lord, yung pastor yung naghihintay. Alam mo yon, yung darating kaya si kapatid, darating kaya si kapatid. Yung, it is really a joy kasi diba sa isang iglesia, may mga designated na, hindi naman designated, pero kumbaga parang nakasanayan ng upuan ng mga kapatid. Meron sa harapan. Madalas ako doon sa harap lagi. Kasi gusto ko talaga doon sa harap lagi, na kung saan wala ka kasing distraction doon eh. Wala kang makikitang ibang distraction, nakafocus ka lang talaga doon sa kung ano yung nagaganap sa harapan. Kaya madalas ako doon maupo, no? Unlike lang kung hindi naman kung dumadayo tayo, may mga ganun ba, yung mga pupunta tayo sa mga ibang mga churches, no? Ay may yon, no? Kung saan yung may available, doon tayo umuupo. Pero sa iglesia na kinabibilangan po natin, I prefer to sit doon po sa unahan. Kasi kung sa likod, ang daming doon ang daming makikita. Kaya't pansinin mo yung minsan yung mga nakaupo sa likod, sila yung madalas na maingay, sila yung madalas na may mga nagpipreach yung preacher, may preacher doon sa likod, may mga ganun na natagpo, diba? Pero alam po natin, diba mga kapatid, na pinupuri po natin ang Diyos dahil doon po sa kanyang kadakilaan. At ipinakita naman niya kung bakit po siya dakila. Sa lahat ng mga Diyos or sa mga lahat ng mga dini Diyos, maliit na letter D, ng mga tao, sino yung may ko-compare sa Diyos na ito na si Yahweh, no? Sa kapanahunan ng mga ng mga lumang mga tao, grabe yung digmaan pagdating sa pananampalataya.
nagpapatayan talaga sila, no? Kung babasahin po natin yung history, or kung aalamin po natin yung mga nakaraang mga history, kahit yung mga Kristiyano, pumapatay din po sila, 'di ba, ng mga pagan. Kahit naman dito sa scripture, may mga ganun talaga, no, na talagang sa pamamagitan ng might, sa pamamagitan ng pagdigma. Kaya nga doon sa New Testament, makikita po natin doon na ikinumpare, 'di ba, yung pag-guard sa salita po ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsusuot ng yung talagang full na armor, 'di ba, ng Diyos, no? Kasi pakikipagdigma po 'yun sa mga unang mga panahon, ay talagang nagpapatayan po sila, no? Kahit yung mga sinasabing mga Christian sa kapanahunan po na iyon, ay pumapatay po talaga sila, 'di ba, ng mga pagan. Kaya maintindihan po natin kung bakit minsan medyo aloof yung mga Hudyo pagdating po sa Kristyanismo, dahil hindi po maganda yung record ng mga Christians na mga nauna. Kasi maalala po natin, 'di ba, sa kapanahunan po ni Constantine, na kung saan ay ginawa po niyang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay maging Kristiyano. Pero yung pagiging Kristiyano po na yon, may mga pagan na mga nakapaloob doon. Basta i-declare lang, pero walang mga yung 100% na pagsunod talaga sa naisin ng Panginoon, no? So napaka grabe na pakikipagdigma. Kaya kung minsan pag nag-share tayo tungkol sa pananampalataya po na ito, medyo allergic, di ba? Medyo allergic o medyo aloof minsan yung mga Hudyo, dahil sa kanila pong mga napagdaanan sa kamay ng mga nagsasabing mga mananampalataya, no? So mabuti na lang na habang nagtatagal po yung panahon, ay nakikita po natin na talagang ipinapaunawa din ng scripture. Kasi sa kapanahunan naman na yun, hindi lahat ng tao nakakapagbasa sa salita ng Panginoon, So we can understand na may mga tao lang talaga na humahawak dati dito po sa sacred na writings na ito, at sila po yung nagmamaniobra, sila yung talagang nag-i-interpret kung ano yung naisin nila in their favor. Kaya nga masalimuot talaga yung pag-aaral ng patungkol sa Kristyanismo, sa mga nagdaang mga panahon. Pero dito po sa mga kapanahunan po natin, na open po yung naisin ng Panginoon sa pamamagitan ng atin pong mismong pagbabasa sa salita po ng Panginoon, at naisalin po ito sa iba-ibang pong mga lengguwahe, kung saan masigit na maiintindihan ng mga bumabasa ang binabanggit ng Diyos, or yung pagtuturo ng Diyos sa kanila. So isa sa mga rason kung bakit pinapupurihan yung Diyos dahil po doon po sa kanyang kadakilaan. So when we sing songs to God, yung mga papuri na ito, ay dahil nakita natin yung kanyang kadakilaan, no? Grabe, sa scripture na lang, grabe yung pagde-display ng God ng kanyang kadakilaan. Grabe yung kanyang pagdi-display nito. Sino yung po pwedeng mag-create ng tao? Sino yung po pwedeng maghati, 'di ba, ng dagat? Sino yung po pwedeng magpaulan ng mana sa kalangitan? Sino yung po pwedeng yung po pwedeng magpaguho ng napakatibay na muog, or napakatibay na wall ng Jericho, So ang grabing grabing display ng power
ng God. So when we sing praises to this God na pinaglilingkuran natin, we will always see Him as the God na wala siyang katulad, no? He is a great God. Walang po pwedeng ma-compare sa Kanya, no? Kahit na sino mang nilalang, kahit sino man na dinidiyos ng sanlibutan. At sabi dito, dapat siyang papurihan saan? Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Sa lungsod ng Diyos, sa bundok niyang banal. Saan yung sinasabi na banal na bundok? Saan yung sinasabi na lungsod ng Diyos? So way back to history, napag-aralan po natin na nung naglalakbay po yung mga Israelita sa kapanahunan po na yon papunta sa Promised Land, nagkampo sila sa isang mountain. At yung mountain po na yon ay sa Mount Sinai, no? Mount Sinai. At alam po natin yung kwento na nakapaloob po doon. May mga nagsasabi na itong mountain na ito ay sa bandang Egypt. Meron din namang mga nagsasabi na mas malapit sa description ng scripture yung mountain na nasa Saudi Arabia. Ang problema lang ay hindi po inaalaw ng Saudi government na mapuntahan yung lugar na yon or magkaroon ng mga pag-aaral sa lugar po na yon. Pero yun talaga kahit kahit panoorin po natin sa YouTube, ito yung pinakamalapit na binabanggit na lugar na kung saan ay nandun po yung Mount Sinai. Kasi kahit ititrace yung mga rota ng mga Israelita, ay mas malapit talaga itong lugar po na ito, na nasa Saudi Arabia. At nung nag-tour po tayo sa Eilat, nakita po natin, di ba, na ang lalapit lang ng mga boundaries na yon, no? Malalapit lang talaga sila, kumbaga abot tanaw natin, no, yung mga lugar na kung saan ay binabanggit sa banal na kasulatan. So I am always really thankful to God sa kakaloob niya ng opportunity for me na makapunta dito po sa Promised Land. Lagi akong magpapasalamat sa Diyos kasi sino ako, 'di ba, para piliin na matapakan yung lugar na ito, kung sa kapanahunan siguro namin na lang, no? Kung sa kapanahunan siguro namin ay yung mga programa ng G2G ay parang mahirap na sigurong mapili sa dami ng mga pagpipilian. Diba? Yung mga marami dito, yung mga talagang nasa medical course, no, yung mga bagong generation ng mga tagapag-alaga, no. So kung pagdating sa medical course, hindi ako pasado. Pagdating naman sa yung mga high na mga courses, kasi may mga ganon, no, mga matataas din yung kanilang mga pinag-aralan, bagsak pa rin ako. Diba, pagdating sa finances, ganon din, napakahirap din. Pribilehyo lang talaga yung pinagkaloob ng Diyos. And I believe it is the same story also na meron po kayo. Talagang ipinagpapasalamat ko lang talaga sa Panginoon na inalaw niya ang isang katulad ko na makarating sa lugar na ito. Dati alam mo yan, yung never ko talagang naisip na one day I will be in this place
magtatrabaho sa lugar na ito. Kasi nung nag-aaral ako sa Bible school, never kong naisip na makarating talaga sa lugar na ito. Kumbaga parang kontento na ako na binabasa ko siya. Tapos ang hirap-hirap i-imagine. Minsan kapag hindi mo talaga nakita yung, alam mo yun, yung vivid na, yung na-touch mo, yung mga ganon. Napakahirap nun. Napakahirap lang talagang i-explain. No? Napakahirap sabihin. Kasi po pwedeng sabihin, bakit, paano mo nasabi yun? Nakita mo na ba yung lugar na yon? Paano mo nasabi yun? No? Ano bang itsura ng mga Hudyo? Kasi parang ang tingin ko dati sa mga Hudyo, wala pa namang mga YouTube sa kapanahonan na yun. Diba? Parang ang tingin ko sa mga, ano kayang itsura ng mga Hudyo? Yung nasa isip ko, yung parang mahaba yung kanilang mga balbas, tapos yung kanilang mga damit ay mga sinauna, may mga ganon na kaisipan ako. Kaya nung pagdating ko sa dito sa lugar na ito, 'di ba? Na culture shock talaga ako, ha. Ganito pala yung itsura nila, 'di ba? Parang napaka exciting lang. I don't know your story about it. Maaring i-share din po siguro natin, 'di ba? Mamaya kung ano po yung mga dati expectation natin, 'di ba? Ano yung mga experiences natin bago pa mapalad yung mga may mga na dito, no, yung may mga kakilala na, no. Marami din akong mga kilala dati pero hindi naman ako nagtatanong kung ano yung mga nandito kasi parang alam ko na basta parang naka-close na yung mind ko sa kung ano yung napapag-aralan ko or kung ano yung mga nabasa ko sa banal na nakasulatan, no? Walang ibang itinangi ang Diyos na lugar maliban dito sa sinasabing banal, bundok niyang banal. Saan yun? Verse 2, ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos ay dakong mataas na nakalulugod sa bundok ng Sion. Saan yun? Saan kaya yun? Pag hindi tayo nandito sa Israel, ano kayang bundok yon? Just imagine, di ba mga kapatid, napaka-privilege talaga natin. Yung mga iba, hindi nila ito nakita Kaya salamat lang talaga sa Panginoon, no? Saan yung bundok ng Sion na sinasabi? No? Saan yung bundok ng Sion na sinasabing tahanan ng Diyos? No? Sabi dito ay dakong mataas na nakalulugod. Ano yung mga sa bundok ng Sion, sabi dito una, tahanan ng Diyos, yung location niya, mataas, na dako, sabi dito, nakalulugod. I don't know to you, but for me, every time na nag-step in ako doon po sa Jerusalem, iba yung pakiramdam. No? Hindi dahil maganda siyang syudad. No? Maraming magagandang mga syudad sa kapanahunan po natin na ito. Hindi dahil unique yung mga nakikita doon, no? Compared doon sa ibang mga city. But what makes Jerusalem, 'di ba? A place na kung saan ay talagang natatangi siya compared sa iba. Ito po yung sagot. Natatangi siya sapagkat ang Jerusalem ay binabanggit maging ng banal na kasulatan na ito po ay tahanan ng Diyos. Yun yung wala sa ibang mga syudad. Kaya ibang-iba yung Jerusalem Ibang-iba yung dating. Kahit sa history po nito, talagang ma-amaze lang talaga tayo kung papaano nakasurvive ang Jerusalem. Sa dami ng mga sumakop sa lugar po na yan, sa dami ng mga nag-destroy sa mga lugar po, sa lugar po na iyan, nananatili pa rin siyang nakatayo. Yung ibang mga city na kilalang-kilala sa buong mundo sa mga nagdaang mga
panahon, wala sila, no? Destroyed na sila. Yung mga iba, 'di ba, na mga syudad. Pero ibahin mo ang Jerusalem. Magpasa hanggang ngayon, nakatayo pa rin siya. Magpasa hanggang ngayon, ninanais pa rin ng maraming mga tao ang makarating sa lugar na iyon, no? Maraming mga pilgrimage ang nangyayari sa lugar ng Jerusalem, no? At maging doon po sa doon sa temple na sinasabi, no? Kasi marami ng mga patong-patong yan kasi every pananakop na may mga kasiraan na ginagawa, no, sa wall ng Jerusalem, no? At noong 70 AD nga ay talagang fully na talagang dinestroy, iba yung lugar po na iyon, pero katayo pa rin po siya, ano? At yun nga yung sinusubaybayan ko po yung vlog po nila Sergio at Roda, yun, kasi may mga sila, 'di ba, may mga parang may camera sila na inilagay sa kaila-ilaliman ng Jerusalem. Kasi yung nakikita po natin na Jerusalem ngayon, hindi yan yung original na Jerusalem. Kumbaga pinatong na lang yan kasi 'di ba nagkasira sinira ng mga mananakop. Kaya nagpatong-patong po sila ulit ng mga bato, ano? Pero yung kaila-ilaliman nun, yun po yung talagang napakaraming mga history ng nakaraan, no? So panoorin po nyo yun, yung vlog po nila na iyon. Siguro iaano ko na lang po sa group. At makita po natin na sabi dito, no, dakong mataas na nakalulugod. Yung sinasabi ko, no, na every time na kahit pag nasa Mount of Olives tayo, ewan ko, basta gandang-ganda lang talaga ako sa Jerusalem. Ganda-ganda. May magjejero dyan. Sabi dito, bundok sa hilaga na galak ang dulot sa lahat ng bansa nitong San Sinukob. Tell me of a place na pwede mong i-compare sa Jerusalem. No? Yung laging pinupuntahan, laging ninanais, 'di ba, napuntahan, punong-puno ng kwento. Wala kang pwedeng mai-compare sa Jerusalem. Yung ibang mga lugar, mga ruins na lang yung pinapasyalan po doon. Pero sa Jerusalem, yun. Grabe lang talaga yung ganda. Iba ng lugar po na iyon. Sabi dito, sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. No? Sino po sa atin na parang ewan ko po kay Inay Nympha kung at saka kay Ining Lorna, kung naranasan na nila yung dumaan doon po sa ramparts ng wall ng Jerusalem. Pag dumaan ka po doon, ay talagang makikita mo yung tibay, mas matibay pa, no? Siguro sa mga nakaraan na mga, pero it's the same yung kasi yung wall, 'di ba, hindi naman yun talaga nawala, no? Yung meron pa sa kaila-ilaliman, no, na talagang foundation ng wall po na yon. Pero kahit sa kapanahunan na ito, kung titignan mo, napakatibay po ng mga pader ng Jerusalem. Kaya imposible saka, 'di ba, yung pinapag-aralan natin sa Mark, yung talagang manghang-mangha yung mga disciple sa templo. Yung manghang-mangha sila sa pagkakayari noon. Kasi talagang ang titibay noon. Kahit sa kapanahunan natin ngayon, ang titibay ng mga bato na nandudoon, no? Grabe lang yung pagkakagawa noon. Na hindi yun basta-basta masisira sana, no? Hindi talaga ito basta-basta masisira. Pero katulad ng binanggit ng Panginoong Jesus,
doon po sa book ng Mark na pinag-aaralan po natin. Sabi niya, walang ni isang matitira. Nayari ba yon? Oo, nayari yun. Diba? Itinayo na lang ng mga sumunod na generation. Sabi dito verse 4, itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila ay nagulat nang ito ay mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. No? So, dito makikita na binabanggit po doon sa lungsod ng Diyos, meron pong kapanatagan. Si Yahweh yung nagbibigay ng security. Si Yahweh yung nagliligtas. Si Yahweh yung nag-iingat sa banal niyang lugar, sa banal niyang tahanan, sa bundok na sinasabi po dito, sa bundok niyang banal. Banal. Anong nagpapabanal sa Jerusalem? Diba? Yung kadakilaan po ni Yahweh. Yung mga tao hindi banal, pero yung lugar ay banal sapagkat ito po ay banal na bundok ng Diyos na si Yahweh. Siya yung mag-iingat, no? Siya yung kahit dahil sa disobedience ng mga tao, nagsiwalaan na yung mga generation po na yon, pero nakita po natin na nagpapatuloy pong mabuhay, nagpapatuloy na nandyan pa rin po ang lugar na ito sa Jerusalem. At patuloy sila sa diba, yung mga archaeologists, patuloy sila sa pagdidig, patuloy sila sa pagsisiyasat sa kwento ng nakaraan, at nalalathala po ito sa atin na ang mga binabanggit po ng banal na kasulatan ay akma doon po sa mga nakikita po nila na yung mga hindi siya ruins, diba? Yung mga materials na nagpapatunay doon po sa sanctity or doon sa talagang truthfulness ng salita po ng Panginoon, no? Marami pong marami po silang mga findings sa kapanahunan po na ito. Matagal na nga lang tayong hindi namamasyal sa lugar po na yan dahil po sa war, pero hindi sila tumitigil sa kanilang pagtatrabaho upang alamin yung katotohanan tungkol sa kung ano po yung binabanggit ng banal na nakasulatan tungkol sa kanilang history, no? Tungkol doon po sa nakaraan, no? Minsan isipin mo, grabing mag-aral yung mga tao tungkol sa nakaraan, pero yung pag-aralan yung tungkol sa hinaharap, minsan hindi po nila pinaglalaanan ng panahon. Tayo naman, nag-aaral tayo tungkol sa nakaraan sapagkat alam po natin na mula doon sa nakaraan ay kumilos po ang Panginoon, pero lagi po tayong nakatingin doon po sa hinaharap, no? Kumbaga parang na lang yun, ebidensya. Diba? Ebidensya na lang yung mga nakikita sa nakaraan para mapagtibay yung ating pagkilala, yung ating pananaw tungkol sa hinaharap, no? So nakita po natin na hindi po kathang-isip lang ang mga nakalagay po dito sa banal na kasulatan, kundi pinapatunayan po ito ng napakarami pong mga ebidensya ng nakaraan, no? So hindi po tayo nagkamali sa atin pong pananampalataya. Hindi tayo pumapatay para paniwalaan po tayo. Pero tayo po nagkakaroon ng kasigasigan na ibahagi yung pag-ibig po ng Diyos sa sangkatauhan. So sabi dito, nasaan na yung mga sumakop sa Jerusalem? Yung mga gusto nila na i-burn yung Jerusalem. Wala namang isang natira na buhay magpasa hanggang ngayon. Pinagkukuhaman nila yung lahat ng mga kayamanan na nakuha nila. Nakatulong ba ito para manatili silang buhay? Hindi rin naman. Diba? Wala rin naman ni isa sa kanila, diba, na buhay magpasa hanggang ngayon sa pagnanais na ikontrol ang buong mundo, diba, ang Jerusalem. Wala din naman. Nagsiwalaan din naman sila, no? Sabi dito, ang nakakatulad ng pangamba nila ay pagluluwal ng butihing ina.
tulad ng malaking barkong naglalayag sa hanging silangan dagling nawawasak, no? Ang nakakatulad ng pangamba nila, sabi saan, dito po sa mga hari na sumalakay po sa Sion, no? At pangamba ng pagluluwal ng butihing ina. Bakit kaya ganun, bro? Di ba pag magluluwal yung mga ina, meron talagang pangamba, di ba? Baka nahulog na. Buhay kaya to. May mga ganun po ba rin kayo, di ba, na mga experiences? So, sabi dito, yun yung nakakatulad. Katulad lang, no? Katulad, hindi siya yun talaga, pero katulad lang siya, di ba, ng pangamba nila, ang pagluluwal ng butihing ina. Tulad ng malaking barkong naglalayag sa hanging silangan, dagling nawawasak. So, wala rin papupuntahan yung mga tao na nais lumaban sa Diyos or kay Yahweh, or kahit doon po sa mga nagdanais na magwasak ng banal niyang bundok or yung banal niyang tahanan. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming nakita? Hindi. Na aming narinig. So, importante talaga yung pakikinig, di ba, mga kapatid? Napakinggan nila. Ito ay mga kwento na ng nakaraan. Pero namasid nila, nakita nila yung ginawa ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos na na kanilang narinig. Nakita mismo nila. So kahit tayo man, kapag tayo po ay pumupunta doon po sa sinasabing banal na bundok, marami na rin tayong napakinggan ng tungkol sa mga ginawa ng Diyos or sa mga ginawa ni Yahweh. At mapapatunayan mismo natin yan, no? Yung personal na pagtingin po natin kapag nakatapak na tayo sa lugar ng Jerusalem. Totoo nga. Wala ka talagang ibang masasambit kung hindi totoo nga yung Diyos. Siya yung nagsabi na di ba? Siya yung nagsabi na ibabalik niya yung mga pinili niya ng mga tao. Babalik niya yung mga Hudyo sa lahat ng mga corners na pinagtakasan nila or sa mga pinagtapunan sa kanila. So when you go to Jerusalem, makikita lang talaga yung pangako ng Diyos, kanyang tinupad. Bakit sino ba yung mga taong nandun? Mga Hudyo. Nandun na sila yung mga Hudyo. Sino yung mga taong nasa Israel ngayon? Mga Hudyo, mga Israelita. Patunay lamang na hindi po nagkulang ang Diyos or tinupad ng Diyos, diba, yung kanya pong pangako sa kanila. So every time, lagi ko po itong binabanggit na makakasalubong po natin yung mga Hudyo. Well, isang kagalakan lang talaga, diba? Tayo nagtatrabaho tayo sa kanila. Nandito na kayo. Diba? Napakapalad nyo, ibinalik kayo ng Diyos sa lugar na ito. Patunay lamang na faithful po siya sa kanyang mga ipinangako. Sabi dito, ang Diyos na si Yahweh, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Walang ibang city yung binanggit sa kasaysayan o sa kahit na dito po sa scripture, yung i-reborn, di ba, ng God. Makikita natin sa Revelation, New Jerusalem, bababa mula sa kalangitan. Anong city? Sino mang tao yung po pwedeng makapaggawa po nun? Di ba na bagong Jerusalem ay bababa mula sa kalangitan, di ba? At tatayo muli, di ba, sa lugar na kung saan ay nandun ang Jerusalem, di ba, sa kapanahunan ngayon. Anyway, yung Jerusalem is a very good name. Di ba? Makikita po natin na napag-aralan na po natin yan, no? Sa loob ng iyong templo, aming Diyos, nagunita namin
pag-ibig mong lubos. Kahit naman sa kapanahunan po na ito mga kapatid, every time that we go to the church or to the temple, wala tayong ibang ginugunita dun kung hindi yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung nag-urge sa atin para pumunta sa lugar na yon, no? Para mag-fellowship no, sa banal na tahanan ng Diyos na pinupuntahan po natin. Walang ibang nag-hold sa atin maliban doon po sa pag-ibig ng Diyos. Walang ibang dahilan kung bakit natin siya pupurihin. Walang iba kundi yung kadakilaan ng Diyos. No, sabi naman dito, sa loob ng iyong templo, nagugunita namin ang pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdig, ang dakilay ikaw. At kung mamahala ay makatarungan. Nakakita na po ba kayo or have you read something dito sa scripture na nagsasabing hindi makatarungan yung Diyos? Ang tao, ang daming hindi makatarungan. Nakakasakit ng dibdib yung yung mga mga proyektong naibulsa lang na imbes na mapakinabangan sana ito ng karamihan. Walang katarungan dun Sana magkaroon ng katarungan, no? Pero sa Diyos, nakita na po ba natin yun na hindi siya makatarungan? Meron po ba kayong nabasa na hindi siya makatarungan? No? Sabi dito, kayong tagasyon dapat na magalak at ang buong Juday magdiwang na lahat dahilan kay Yahweh sa hatol niyang tumpak. Sabi dito, ang buong palibot ng Sion, lakarin ang lahat ng tore doon ay bilangin. No? Hindi natin yun ginawa. Nasubukan na po ba ninyo? Matagal na lakaran din yun. Pero sabi dito, lahat ng tore doon ay bilangin. Ang dami-dami nun. Ang nakapaligid na pader, pansinin. Mga muog nito'y inyong siyasatin upang sa susunod na lahi isaysay na ang Diyos ay Diyos natin kailanman sa buong panahon siya ang patnubay. Sa buong panahon siya ang patnubay. So kahit naman sa kapanahunan po na ito, di ba mga kapatid? Gusto ko lang talaga yung yung naglalakad dun sa ramparts. Kasi nakikita mo yung buong Jerusalem yung loob at labas ng Jerusalem. 2 beses na rin po akong nakapaglakad doon, no, sa may mga kasi yun, may mga designation, may north, may south, no. Yung isa na lakaran ay papunta sa sa Wailing Wall. Yung isa naman ay papunta sa East Gate. Yan, papunta malapit doon po sa East Gate. Pero ang ganda lang, napakaganda pong experience, no. At salamat sa Panginoon sa lahat ng mga pribilehyo na Kanya pong ipinaparanas sa atin dito mismo, sa lugar na Kanya pong pinili. So, eragtog po mga kapatid, at itatype ko na lang po ina yung ating question.